Welcome to Jomer Channel! Sa araw na ito, ang ating menu ay napakasarap na gulay na aking namimiss. Matagal nang hindi ko to na tikman ay dahil bihira tayo makakakita yan dito sa atin sa Canada. Yan, one day, pumunta kami doon sa store ng LG Store, ang store ng kaibigan ko, at nakita ko tong alugbate. At hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Bumili ako agad. Yan. Hinugasan ko lang siya diretso sa kaldero. Lagyan natin ng kamatis at saka sibuyas. Yan. At konting asin. At yung chicken powder na ginagamit ko dito. Yan. Himalayan salt na yung gamit natin. Walang tubig. Kusa siyang magtutubig sa loob ng kaldero. Lagyan lang natin siya ng takip. At in a few minutes, makikita natin na tawag natin dito pakupsan or hayaan lang natin siya na yung magtutubig siya ng sarili niyang sabaw. At wag natin siyang lagyan ng sabaw kasi magtutubig yan siya. Ayun, habang inihintay natin yung ating pagluluto ng alugbate, bago natin naidagdag ang ating mga ingredients, tayo ay nag-prepare ng isang kaldero o isang lutuan. At tayo ay magpa-fry. Have you noticed guys na naglagay ako ng salt diyan? Kasi tinitest ko siya by means of salt na kung mainit na yung ating mantika, yung ating oil. At saka isang ano din to, pangsapin ko sa kaldero o sa frying pan para hindi didikit sa unang salang natin ng ating piprituhing isda. So magpiprito tayo ng pampano na masarap kasama sa ating gulay later. Ayan, habang tayo nagpiprito, sinicheck na natin ang ating alugbate. Ayan, nakikita na natin guys na kumukulo na at nagtutubig na siya ng kusa. Hindi ako naglagay ng sabaw dyan. Wala na siyang dagdag na kung ano-ano dyan. So, lagay na natin ang ating kalabasa. Ayan, lagyan natin siya ulit ng takip. Hanggang in a few minutes, yan, buksan natin ulit. At ilagay na natin ang ating pangsahog. Wala tayong pang ibang pangsahog yan guys, kundi bagoong lang. Kasi I just want to enjoy the freshness of the vegetable ng gulay. Kasi kung marami siyang mga sahog, yung malasahan dito ay puro na lang sahog. So ayun, mix ko na siya. Ayun, makikita mo kasi yung sabaw nitong alugbate na ito at saka yung mga gulay na nilagay natin ay sariling magtutubig sa dyan. At talagang malasahan mo yung manamis-namis at fresh na gulay. Ayun. So, maya-maya, idagdag na naman natin ang additional ingredients dito sa ating gulay na alugbate. Yan. Minsan, pag nagluluto tayo nitong alugbate na to, mas masarap pag mayroon siyang munggo, mayroon siyang dilis, or mayroon siyang daing, or tinapa. Yan yung mga options na pwede natin gamitin or idagdag dyan. Ayan, naglagay na tayo ng okra. Fresh na okra din itong binili ko para isali natin dyan. At saka meron din tayong talong. Ayan guys, at napansin nyo wala siyang maraming sabaw. Yun lang. At talagang i-enjoy natin yung klaseng gulay natin. And for sure, yung mga nasanay sa probinsya, nimiss din ninyo itong klaseng gulay na ito. Unlike dyan sa mga mayayaman na hindi nasanay sa mga ganitong gulay, so sorry na po kayo kasi ito yung aming kaligayahan. Ito yung klaseng ulam at gulay yung aming ini-enjoy kung nasa probinsya pa kami. At that's why namimiss namin yung pagkain. Diba? Balik pa rin na natin ang ating pampano na piniprito natin. Ayan. Kailangan maging crispy ang pagkaprito natin ng pampano natin at magre-ready tayo mamaya ng ating sausawan
At meron akong nire-ready sa usawan dito guys na matagal ko na itong ginawa. At ipapakita ko sa inyo mamaya. Experiment tayo o gumagawa tayo ng sarili nating sausawan dito. Maraming sili, luya, at iba pang mga ingredients. Ginamit natin dito. Ayan na. At kumukulo na yung sabaw na galing mismo sa gulay. Hindi ko dinagdagan ng tubig dito guys. Hindi ako nagdagdag ng tubig. Ayan, meron na tayo dyan na alugbati. Meron kamatis at sibuyas. Meron tayong talong at saka yan, nagdagdag na tayo ng mushroom. At saka meron tayong siling pangsigang na nilagay dyan para matagtagang magiging mabango ang ating gulay na alugbati with kalabasa, talong, and okra. Walang sabaw. Yan. Nahanap ko sana na magkaroon ng string beans. Pero hindi ko nahanap yung string beans kasi mas masarap din, mas maganda pag meron siyang string beans na kasama dyan. Pero wala, still, masarap pa rin ang ganyang klaseng gulay. Ayan na, halo-halo lang, kunting halo. At napansin niyo guys yung ating alugbati kasi yung alugbati pag hindi maganda yung pagkaluto natin dyan, ay ito'y magiging slimy yung ating alugbati. But since inuna natin yung pagluto ng alugbati with kamatis, may pang-asin, that's why yung ating alugbati hindi siya nagiging slimy. That's the secret namin on how we cook the alugbati. Kasi pag last mo nang ilagay yung alugbati, for sure magiging slimy siya kasi hindi siya totally na luto. Ayan. Unang salang natin ang ating piniritong pompano. Ay takam na ako habang ako'y nagkukwento sa inyo. But for sure, na-enjoy ko na to guys bago ko na-upload itong video natin. Ayan, na number 7 lang yung settings ng ating stove nung tayo nagprito nito. Pero makita nyo guys na sobrang mainit yung ating mantika kasi umuusok-usok na siya. Ayan. Dito tayo sa loob ng bahay nagpiprito. Pero I guarantee you guys na hindi bahong isda yung bahay namin dahil sa ginagamit naming Ritello. Ayan, if you're interested with a Ritello guys, just let me know. Message lang kayo down below. I will tell you more about Ritello. Kahit tuyo, daing, isda man ang lulutuin namin sa loob ng bahay kasi maliit lang yung bahay namin, but rest assured na walang baho ng isda or daing or tuyo yung loob ng bahay namin after cooking that because of the Ritello that we are using. Napakaganda ang Ritello na ito. So, I dare you or challenge ko kayo na magkaroon din kayo nito sa loob ng bahay ninyo. For sure, it's a very, very beneficial itong Ritello na ito sa loob ng bahay ninyo. Ayan, ang second batch ng ating piniritong isda. Tapos na at set aside lang natin yung ating mantika. As I promised that I will show you guys ang aking ginawang sausawan. Sa isang bote na yan ng wine, meron ako nilagay dyan na maraming luya, garlic, meron maraming sili. Nilagyan ko lang siya ng ginger at saka yung wild ginger, yung tawag namin dyan sa amin doon sa Pilipinas. Yung wild ginger na yan ay langkawas, but I don't know sa inyo. Basta it's something like a wild ginger. Meron yan dyan at saka maraming sili. Yun, at lagyan ko lang siya ng suka. And I think it's been 3 to 5 years. Ganyan pa rin siya. Dinadagdagan ko lang yung suka. Ayan, naglagay ako ng tawag dito ng salt. Nilagyan ko siya ng suka galing dyan sa ferment kong sili. And then naglagay ako ng fresh na garlic at saka lagyan ko siya ng konting tawag dito patis. At saka meron siyang brown sugar.
Masarap kasi yan pag ganyan yung klaseng sausawan ang ire-ready natin pag isda ang ating ulam. So, ganyan ako pag gumawa ng sausawan and then depende sa'yo kung putol-putuloy mo na lang yung sili dyan sa sausawan mo, up to you. Andyan, almost ready na kami sa aking nilulutong gulay. At saka meron akong adobo na pork adobo at saka meron din tayong piniritong isda. At biglang umuwi sila misis kasama yung pinsan namin galing sa birthday party. But dahil dyan sa niluto ko, they cannot stop themselves to join with me sa aking pagkain. Kasi mag-isa lang ako nasa bahay. Sabi ko, it's my moment to cook kind of food na talagang nagkikrave ako. So, yun. Nagluto ako and then so, nung nakita nila, nung dumating sila galing sa birthday party, busog na busog daw sila pero they cannot stop to join me kasi masarap talaga yung gulay na yan kasi namimiss din nila yung klaseng gulay na yan. Ayun, at in-enjoy namin yung aming early dinner kasi parang 5 o'clock na ng hapon yata yan. So, nagiging early dinner na lang at they are going to join with me. Enjoy nila yung gulay na niluto ko. At hindi na nila napansin at hindi na namin pinansin yung adobo ko. The following day na namin na-enjoy yung adobo dahil doon sa gulay at saka isda na kami nag-concentrate. Ayan. Masarap talaga yung aming pagkain dahil dyan sa gulay na niluto ko. At I really enjoyed. Kunting asin lang ang nilagay ko sa kanya dahil talagang gusto kong ma-enjoy yung lasa ng gulay at saka yung sahog kong bagoong. Ayun, at ini-enjoy namin yung aming conversation while kumakain kami. Yan guys, maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa Jomar Channel. Please like and subscribe. Bye!